ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Ang oras sa Radyo Pilipinas, alas 9:04 sa Aklan. Antique, Capiz. Guimaras, Iloilo. Negros Occidental, Lain-lain nga probinsya, lain-lain nga istorya, kasaysayan. kag kultura. Ululupod nato nina ang nahibalon diri sa Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Nakata, lagawon kag kilalahon ang mga bugal sang Kabisayan na katungdan. Rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Mayong aga syudad kag probinsya sang Iloilo. Adlaw kita sang Domingo mga kaabyanan, May 18, 2025. Mayong aga sa aton nga mga tagpalamati, no? Din man nga bahin sang pungsod Pilipinas. Ayong buntag, maupay nga aga sa inyo nga tanan, and syempre sa mga tagpalamati nato, no, diin man nga bahin sang kalibutan. Mayong aga, mayong hapon, mayong gabi. Ang kabyanan, ikaupod ninyo, no? Hope Torechante, kaginiang ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Sa sining aga mga kabyanan or sining Domingo, madamo kita sang mga tupiko nga iga-discuss, no? Almost a week na since nga nagtapos or nagtakop ang piniliay o kon ang 2025 local and national elections, and may mga ginproclaim na nga mga kandidato, may mga nagdalaog na, may mga re-elected na, may mga bag-o na nga magabulos, no, sa pwesto sa mga nagkalain-lain nga mga kabanwahanan, syudad kag probinsya diri sa pungsod Pilipinas. And after sang election mga kaabyanan, what's next, no? Well, of course, para sa mga environmentalist naton, Operation Baklas. After sang pinili ay mga kaabyanan, since nga may mga nagdalaog na, naibaluan na naton ang resulta sang 2025 midterm elections, tion naman, no, parang hawanan ta ang mga lugar nga ginpang tapikan sang mga campaign posters or campaign materials sa kasagsagan, no, sa kampanyahan. Ay actually ini nga mga campaign materials mga kaabyanan, ni sila ebidensya sa mainit nga kampanyahan ay diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo and also the rest, no, sang pungsod Pilipinas. And because of that, may mga areas, may mga dalanon kita nga wala ka na sang view nga makita, no, kundi puro na lang mga itsura sang mga kandidato. Gani subong nagtakop na ang midterm elections. It's about time, no, nga pangkakso ng ini nga mga campaign materials kagang aton nga PGNRO o ko ng Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office ang masako man, no, para sa Operation Baklas. Actually, amo na ganing ginaliwat-liwat naton, no, moral obligation naton, especially sa mga kandidato, no, nga panghawanan ang mga areas kung sa diin nakatapik ang aton nga mga campaign waste o kon campaign materials. For
hopefully wala sa mga puno nga nasamaran bangod sang sining kampanyahanay, no? Well, sa first day pa lang, kung madumduman nyo sa nangin balita man, no, sa Kapitolyo Provincial and also diri sa Radyo Pilipinas Iloilo, nga sa first day pa lang mga kaabyanan, following the election, in other words, May 13, nagsugod na ya ang PGNRO sa pagpangkakas o kung pangbaklas sa mga campaign material sa mga dalanon o kundi pada nga mga areas, no, nga mga public places naton para hawanan. And nakakolekta sila, no, sa more than 400 kilos sang campaign materials o kun election waste. Kalabanan diri, no, mga campaign posters, mga tarpaulins. So later mga kaabyanan, hibaluon nato, no, with PGNRO kung ano ang mga campaign materials nga halin day 1 tubtub karon, no, sa Operation Baklas ang pinakamadamo, no. Hibaluon naton ina, and at the same time hibaluon man naton pila na ang or pila na kakilo or pila ka tonelada perhaps, no, ang nakolekta nga campaign waste sang PGNRO. And in fact mga kaabyanan, sa kadamuon sa mga LGUs diri sa probinsya sang Iloilo, no, ginalantaw naton nga madamo-damo, no, ang campaign waste nga makolekta per LGU kay may ara sang executive order si Governor Arthur Defensor Jr. nga nagahingyo sa mga kabanwahanan naton including ang component city, Pasay City, nga magpangbaklas, no, kag magbulig sa Operation Baklas. And ibaluon naton halin sa 1st district hasta sa 5th district pila na ayhan, no, ang nakolekta nga campaign waste. Pila ang nakolekta nga campaign waste, pila ano nga mga campaign waste ang madamo, no, or kadamaan sa mga nakolekta. And syempre, after nga makolekta ini nga mga campaign waste, diin ayhan pagadalon ang mga ini. Posible bala nga mapuslan pa ining mga campaign waste nga ini, no, or election waste nga ini, no, ang mga tarpaulins pwede pa na kung sa base naton sa mga nagliligad yung mga eleksyon, no, may mga nagaubra sang recycled materials halin sa mga waste nga ini, no, mga tarpaulins. So we'll see, no, with PGNRO kung they do the same, no, yung mga upcycling sa mga campaign waste naton. So mga kaabyanan, stay tuned na kay makaupod naton later ang aton nga dinapit from the Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office, si Ma'am Mitzi Peña Florida. And syempre kung may mga pamangkot pa kamo kayo Ma'am Mitzi, mga kaabyanan, pwede nyo i-comment sa aton nga comment section kay ipamangkot naton ina, no, sa aton nga dinapit. And later mga kaabyanan, since sini nga bulan sa Mayo ginasaulog naton ang Heritage Month, no, actually ang word nga heritage, no, do ka dalom para sa kadamaan sa aton. So later hibaluon naton, lubadon naton ano ba lang buot silingon sang heritage. And nga abala, no, ginasaulog naton ini sini nga bulan sang Mayo. So again, month of May is Heritage Month. Kagang aton nga National Museum may mga aktibidad, no, in relation sa sini nga celebration. So hibaluon naton with Ma'am Mayin de los Santos, ang officer in charge sa National Museum of the Philippines Iloilo, kung ano, no, ang mga aktibidad sa National Museum for the celebration sa Heritage Month.
paano ay naton gina-involve ang aton nga mga pamatanon, mga kabataan, no? Sa pagsaulog naton sa Heritage Month. Diri ayhan sa Western Visayas or diri ayhan sa probinsya sang Iloilo, ano ayhan ang makabig nato, no? Nga ginapabugal naton nga heritage, no? Paano naton gina-involve ang aton nga mga local artists, no? Paano naton gina-involve ang aton nga mga indigenous people, no, sa sini nga selebrasyon. Ano ayhan ang mga pagpanghangkat, no, sa cultural preservation naton o kun sa heritage preservation naton. Pag ano pa ang nakita nato, no, nga oportunidad nga mahimo pa nato, no, agud nga mapauswag ang heritage tourism diri sa Western Visayas or particular diri sa aton sa probinsya ug syudad sang Iloilo. Di ayhan bala, no, anytime makasulod sa aton nga National Museum diri sa malapit, no, sa Hall of Justice, sa tunga sang Hall of Justice kag Iloilo Provincial Capital, no. Ibaluon naton ina with Ma'am Mayin de los Santos, ang officer in charge sa National Museum of the Philippines, Iloilo. Actually, manami ini nga kay gayon na mga kaabyanan nga mas palapit sa National Museum ang mga museo diri sa mga naglain-lain nga mga lugar sa pungsod Pilipinas. Kay kung sang una, need mo pa, no, nga magpadulong sa Metro Manila para nga makalantaw ikaw sa mga naglain-lain dira nga mga art, no, mga heritage pieces, no, nga pwede nimo malantaw sa National Museum of the Philippines. But subong ang NMP na mismo, no, o kung ang National Museum of the Philippines na mismo ang nag-ubra sang tikang agud nga mapalapit, no, sa mga pumuluyo ang ini nga mga museo sa diri sa aton. May ara kita diri National Museum of the Philippines, Western Visayas. The same sa iban pa nga mga areas, no, sa pungsod Pilipinas, may ara sa Palawan, may ara sa Dumaguete City or sa Negros Oriental, no. So dira naton makita ang pagpanikasog sa National Museum of the Philippines agud nga mapalapit sa tao, mapalapit sa aton, no, sa publiko ang mga artifacts nga ini, no, or mga naglain-lain pada nga mga art. Kaya hindi na naton kinahanglan nga maggastos ang plane ticket o kon fare, no, sa barko para nga makapadulong sa National Museum of the Philippines sa Manila. Ang oras sa Radyo Pilipinas, 9:17 sa aga. Sa aton nga pagbalik mga kaabyanan, aton na nga makaupod ang Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office, si Ma'am Mitzi Peña Florida, para istoryahan ining Limpyo Eleksyon Operation Baklas, no, sa PG Enro. Bantayan mga kaabyanan sa pagbalik sang ang rehiyon karon. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, and...
Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pag-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan, pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pagkunan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na iipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaliin maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng botan, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nagugugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Uy, ako ba yun? Kung tunay kang lalaki, ito ang araw para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan, ang babae nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima. Manika, produkto. Babae ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Ang sawit-sip ay pang-mang-mang, ang sawipol ay pang-bung-bang. Ang babae sa lansangan, huwag pilitan kundi igalang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pag-aabuso. Huwag pilitan kundi igalang. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuting bakawan, maningos pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo, Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Lagot! Ayun na si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Ang tigdas ay isang sakit na may simptomas ng mataas na lagnat, namumula ang mga mata, namamantal o rashes. Kung hindi naagapan ang nakakahawang sakit na ito, maaaring mamatay ang inyong anak sa mga komplikasyon tulad ng matinding pulmonya, pamamaga ng utak, at iba pa. Walang dapat mamatay sa tigdas. Pabakunahan na ang mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Chong-chong-chong-chong, masipol-sipol, mga manong sa labas. Pagtigil at bumalang, kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, kundi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo papunta? Gabi na. Uwi na tayo. Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Sus naman mo ako bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, ako bahala. Eric, sa kanilang natin gawin to.
Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan. Abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Sisimulan natin ang pakikipaglaban sa mga dayuhan. Sa pahayag na ito ni Andres Bonifacio sa magubad na bulubundukin ng Montalban Rizal, sumiklab ang revolusyon noong 1896. Ang mga putok na yan ay hindi na ang mabangis na labanan ng mga Katipunero at mga Kastila. Ito ngayon ang pampasabog na tumitibag sa mga bundok at humuhukay sa mga bukid ng Montalban. Araw-araw ay daan-daang truck ng graba at buhangin ang inahakot para sa mga konstruksyon sa Metro Manila. Ang mga ilog natin dito ay tapunan ng dumi ng mga nagkukwari. Bakit po ang bundok sinisira nila, inay? Saan po tutubo ang mga puno? Saan po titira mga ibon? Ang pagsulong ng bansa ay hindi dapat sumira sa ating kalikasan. Paalaala, hatid sa inyo ng Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa, umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga magbababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng karning baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Uy, Julie! Ang sarang video ni Elmer. Sobra ka yatang in love. Parang tulalang-tulala ka dyan. Luna! Uy, Julie. Julie, ano nangyayari sa'yo? Luna, tulungan mo ako. Akala ko tita yun. Sumama naman ako. Tapos, nirip niya ako. Anong kakawin ko? Ano? Nirip ka niya? Halika, pumunta tayo sa police women's desk. Matutulungan nila tayo doon. May iba-ibang sitwasyon na pwedeng mangyari ang rape. Ang Anti-Rape Law at Rape Victim Assistance and Protection Act ay nagbibigay tulong sa mga biktima ng rape. Para sa mga kaukulang tulong, ang Police Women's Desk ay handang mag-imbestiga para makasuhan at makulong ang mga may sala. Ang DSWD ay nagbibigay ng libreng counseling services para sa mga biktima ng panggagahasa. Pumunta sa inyong barangay o munisipyo para sa iba pang programa at serbisyo ukol dito. Babae, may karapatan ka. Kakamtin mo ang batas. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng National Commission on the Role of Filipino Women, United Nations Population Fund at ng himpilang ito. Putulin mo na yung puno sa harap ng bahay para makita yung magandang bahay natin. Ang puno, nagpapaganda sa bahay. Yung bahay nga natin, galing sa puno, di ba? Sa bawat isang puno na napuputol din ang ating pinagkukunan ng oxygen. Di po ba sa puno nang gagaling ang prutas? Ang puno ay buhay. Lahat ng may buhay sa daigdig ay kaugnay sa buhay ng tao. Isipin mong mabuti bago ka puputol ng puno. Sana magtanim tayo ng puno para may puno pa paglaki ko, Lola. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng programang ito. Si Nanay, gising aga. Sususihan ko pang lambat na to. Si Nanay, trabaho pa. Suki, bagong huli oh. Si Nanay, namalengke pa. Palitan ko yung gatas ng tulo. Gusto mo ipaglaba kita? Naku, si Nanay, lanapahin niya. Tayo naman, luto pa ko. Kaya, sa laot at tahanan, siguro kami sa nanginistang kababaihan. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Ang
katotohanan sa bawat impormasyong makakalat. Yan ang layo ng Media and Information Literacy Project ng pamahalaan sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Presidential Communications Office. What we are fighting for is the truth. Because the very first casualty of all of these sometimes sinister, sometimes just mistaken, misguided activities, the first victim, the first casualty is the truth. Positibo naman ang pamahalaan na sa pamamagitan ng kampanyang ito ay magiging mas mapanuri at mabusisi sa pagkilatis ng impormasyon ang bawat Pilipino. We will help them, but people have to learn to be able to discern for themselves what is real and what is not, what is propaganda, what is fact, what is data, and what is speculation. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. Isang mensahe mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas. Ganito na ba ang ubo ng anak mo? Baka pertussis o whooping cough na yan. Nagdudulot ito ng apnea o pagtigil sa paghinga, pagkahirap sa paghinga, at pagsusuka. Ang pertussis ay vaccine preventable. Walang dapat mamatay sa pertussis. Pabakunahan ng mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Mga kababayan, narito na ang mabuting balita. Magtatayo dito sa atin ang mga pabrika. Ang mga walang hanap buhay ay magkakaroon ng hanap buhay. Ito ay patunay ng pag-unlad ng ating bayan. Makaraan ng 5 taon, Mga kabarangay! Marami nang nagkakasakit dito sa atin dahil ito usok galing sa pabrika. Dahil usok na ng ilog, nagkakamatay ng mga isda na lang nasusok. Hindi na natin magamit ang ilog sa ating mga patubig. ang pag-unlad ay hindi dapat sumira sa kalikasan. Sa halip, ang pag-unlad ay dapat magpayaman sa mga likas na pinagkukunan at hanap buhay ng nakararaming tao. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Ang oras sa Radyo Pilipinas, 9:31 sa aga. Mga kaabyanan, sa sining tinion, no, ato nang makaupod ang ato nga dinapit from the Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office. Agod istoryahan, no, ining limpyo eleksyon, especially no nga right after the election, no, May 12 pagka May 13, no, nagpagwa na ya ang Iloilo Provincial Government sang executive order, no, through of course, no, sa pagpirma ni Iloilo Provincial Governor Arthur Dafiser Jr. para sa pag-establish sining limpyo Iloilo. After sang eleksyon, mga kaabyanan, masako ang Environment and Natural Resources Office ang Iloilo Provincial Government para tinluan ang mga nanging bakas sang kampanyahan ay diri sa probinsya sang Iloilo. Gani may agad nga may baluan nato, no, kung ano nga mga campaign waste, no, ang kadamaan sa mga nakuha, no, sa diri sa palibot sang probinsya sang Iloilo, and para man may baluan, no, kung pila na ayhan ang nakolektang campaign waste, no, sang PGNRO. Makaupod naton sini nga aga ang Supervising Environmental Management Specialist ng Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office, si Ma'am Mitzi Peña Florida. Hi ma'am, good morning and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Yes, hello, good morning Miss Hope, and to all the viewers and listeners Radyo Pilipinas, and happy Sunday everyone. Yes, happy Sunday, Ma'am Mitzi, no. Sang May 13, no, nagpagwa si Iloilo Governor Arthur Dafiser Jr. sang executive order para sa limpyo election operation Baklas. Ma'am Mitzi, ano bala ang participation sang opisina, no, sang Environment and Natural Resources Office ang gobyerno probinsyal para sa sininong limpyo election operation Baklas?
Mamitsi, no? Liwaton lang nato ng Yes, ma'am. Okay. Liwaton lang naton, ma'am, no? Yung aton nga pamangkot. Ano bala ang papel sa aton nga Provincial Environment and Natural Resources Office sa sining limpyo eleksyon, no? Nga ginpagwa man sa executive order ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Mamitsi. Okay, so ang role dito sa PGNRO, no, bali kami nag-facilitate sa Limpyo Election 2025. So actually, no, ang wala pa yaga ni ka-issue si Gov sang EO, nag-kick off na gidya ang PGNRO, no, i-facilitate namon kay since we know right after the election, dapat no, kami policy kita, ara yang ang pamalit di LGN diyan ang policy nga dapat all candidates no political parties no dapat right after the election magkanta kita sa limpyo election no upang baklason nato ng ating mga campaign materials. But with that no nag-initiate kami sa PGNRO, gin-reference naman ang 2022 na executive order ni Gov, and at the same time nag-issue man si Gov sang updated nga executive order 2025. So do ka namin lang yan no kang probinsya sang Iloilo kay very active gidya kag ara gidya nakita gid nila ang need no nga dapat buruligan naton ini nga kung wala sini-sini nagalit siguro do very slow man ang aton nga response regarding sa sini nga kausa. Aside sa provincial enro naton Mamitsi, no, sino pa ang mga kaupod naton sa Operation Baklas nga ini? So, din-call na to ng attention sa tanan ng mga municipal environment officers sa bilog na probinsya sang Iloilo. Then, araman ang mga barangays, no, nag-send kita radio message sa municipalities nga right after the election, wala man niya pilitay, it is a voluntary cause, and gin-call lang naman na nilang attention nga dapat nung tipuno naman again natin. Kaya since we all know no, may program ang province of Iloilo, nga Balik-Alat program, so may purpose ini nga ang nag-initiate kita nga magpatipon sa mga campaign materials right after the election. Mamitsi, no, before naton pamangkoton kung ano nakadamo yung mga nakolekta naton no sa Operation Baklas, do ano ka importante ma'am no nga ginalimpyuan naton or ginpangkakas naton ining mga campaign waste or election materials nga nahamtang no sa mga nagkalain-lain nga mga areas diri sa aton sa probinsya sang Iloilo. So, we all know man no, kung ara lang niyang aton nga basura ang aton nga campaign waste materials no sa aton nga palibot, hindi naton matipon, nag-brittle siya. So sa sobrang init, sa sobrang ulan, so once nga mag-brittle ini into microbleeds ang aton nga mga kay it is made of plastics, tarpaulins no ang materials nato. So toxic ini siya sa aton nga environment. So kung mag-microbleed siya dalon siya sa tubig ulan pakadto sa aton nga mga waterways. So sa aton nga waterways balaan naton nga it end up sa aton nga ocean. So dira siya galibot-libot lang niya ang aton nga basura. So kung magabalang gakaon kita sa isda, gakaon kita sa mga prutas, sa mga vegetables, sa aton nga environment, wala kita kabalo. Ara na gali ang mga toxins from this basura nga gina-absorb man nato, nga ginakaon nato. So with that, not only nga eyesore siya, but nakugid ang effect niya sa aton nga environment. Kung hindi natin ini siya pagtipon. Yes, no. So sa alin sang May 13, ma'am, no? Following gidya sang eleksyon naton, nagsugod na yan no ang Operation Baklas o kun ang Limpyo Election Operation Baklas 2025. Pila na ma'am no? Since day 1 as sa subong, pila na ang nakolekta naton nga campaign waste no diri sa 5 ka distrito sa probinsya sang Iloilo, Mamitsi. So actually no based sa consolidated data naman na gingather including sang kick-off last Tuesday no right last Tuesday no pag kick-off din natin sa Limpyo election. So as of Friday ini siya nga data kaya right now ongoing pa ang sulod sa mga data. Almost 3 tons na ang aton nga na-collect. So ang 3 tons niya ini it includes ang aton nga mga tarpaulins,
ang mga low density plastics man nga mga materials na gingamit nila, ang mga bamboos na gingamit nila no, mga poles during sa paghang sa ilang mga campaign materials kaya di ba bawal man yung maghang sa mga puno, maglansang. So, even mga nails, mga metas na gingamit nila, na-include ini sa almost 3 tons, 3.1 tons na ang na-collect nato. Based lang na sa na-consolidate na mga data. So, we are looking, okay, it is bago nga EO ni GOV, it is a 5 days nga operation backlash. But sa last 2022 natin it is a 10-day operation. So, we are looking na-complete din natin ng 10 days. But I know hindi gini natin matapos-tapos sa 10 days. So, continuous lang ni until nga matotally madula ni natin ang mga campaign materials along sa roads natin, along sa mga highways, no, sa mga barangay, kung diyan man siya na-pause ang aton yung mga different parties. Mambalikan ko lang, i-clarify ko lang, no, 5 days lang yung aton nga limpyo election operation backlash sini nga 2025 versus sa 10 days ang 2022. But gina-push man naman ang 10 days. Actually, nagpagawa kami sa advisory before ang election. So, last Saturday naman siguro. Before the election, nag-pause kami sa advisory no, sa PCN Roma. We will do again the limpyo election. So, bin-reference natin ang 2022. So, 10 days gitya ang amon nga gin-push sa mga municipalities. Actually, aware naman ni sila and gin-follow nila ang 10 days. So, sa bago nga EO ni GOV, so wala man siguro problem kung 5 days ka or 10 days as long na ma-complete, maubusin natin po ang mga campaign waste materials kag ugyunan sang tanan. Naging pantawag natin to support nga magbulig sa pagbaklas ang sino yung mga materials. Yes. Actually, subong ma'am, no, magatakop ining 5-day nga ginalat ni Governor Defensor for the limpyo election. And so far, no, may 3 tons na kita sang campaign waste nga nakuha, pero may mga nakita pabalak gihapon kita nga mga campaign materials sa mga dalanon naton mamitsi, no? Yes. Nga masunod naton nga kuwaon. So still no, damo pa kita nakita, hindi pa gid sa totally. So pila pa lang ka percent siguro ang nabaklas no sang aton yung mga different political parties nga nag-support sang sini. Actually daw damo nagiging nagbulig no nga sa operation backlash kumbaga doon na institutionalize na naton even last previous nga barangay elections despite so gin-continue gid namo ng operation backlash despite nga right after sa mga like sa barangay elections nag-facilitate gid ang PCN-RO para nga magiging kumbaga na-institutionalize na natin right after the election, we will do the operation backlash. Ma'am, are we positive nga matapos ayhan naton ini pambaklas sa sulod sang napulo ka adlaw? Kiti based man no sa nangin advisory, based man sa monitoring sang Radyo Pilipinas no until May 22 or May 23 no ang operation backlash sang Iloilo Provincial Government mamitsi. So, sa nakita ko, no, I know nga 10 days is not enough. Gani. Pero kung tanan, gid siguro magkulag, magwa kita, kag magburuligay, even siguro sa mga households, even sa France ang inyong mabalay, kung may naka-post dira nga campaign materials, pwede, we have the right man siguro nga magkuha. Kag kung gusto ninyo nga hindi magtambak man sa inyo nga panimalay, pwede ninyo ma-turnover sa aton nga Municipal Environment Office. Kaya tipuno na natin tanan yung mga campaign waste materials na na-collect. Kaya we are planning no, nga we will do balik-alat. Ugahonin natin yung mga bags, mga anything, no, pouches, wallet, nga maubra natin with that. Previously, kinabubraman kita sa balik-ala sa mga eco bags out of the campaign waste materials. So, naka-income ang ato ng mga women's group. So, the same man subukan ang ato ng approach. And we are looking no, mapa-improve natin, mapanami pagid natin ng ato nga ma-output na magiging mapag-on pagid nga makabato gid siya nga long-lasting. Hindi man gid siya nga at least makabuli gid siya
nga mapag-o ng aton nga maubra nga mga eco bags. Yes, actually, no, kay ti ang papel malang niya sang PGN-ro, mamitsi sa mga publiko naton nga mga areas, wala pa labot dira, no, yung sa mga private areas naton, yung magadepende naman niya sa mga tag-iya, no, so, meanwhile, pwede man sila gali, no, nga makapagpakig-angot sa Environment and Natural Resources Office naton sa probinsya o kung sa mga kabanwahanan nila, no, kung sa diin sila nahamtang para ma-surrender or mahatag ining mga campaign waste nga natapik, no, sa ilatag sa tagsa ka mga puluyan o kung mga establishments. Meanwhile, since na-mention mo, Mamitsi, no, nga we are upcycling, no, yung mga nakuha naton, yung mga campaign waste, like ang mga tarpaulins naton, ginaubra naton, yung mga eco bags, no, or mga iban pa mga wallets, nagasugod na kitaya subong nga 2025, Mamitsi, sa pag-upcycle ng sini nga mga materials, or subong nga stage ara pa lang kita sa collection sa mga campaign waste naton, Mamitsi. Okay, so way back, mabalikan natin ang 2022. So right after the election last 2022, nag-go into upcycling na kita sa ato mga campaign waste materials. But we are not only focusing sa campaign waste materials, any available na mga raw materials, pwede kita ma-upcycle. So sige, yun yung ato ng mga municipalities. So nangita sila sa mga alternative. And since the campaign waste materials, only during the campaign period lang siya natin makita. So the rest of the year, the rest of the, di ba, after 3 years naman ang ating election, so dila naman siya ang volume of this campaign waste material. So, gina-encourage natin ang mga municipalities kaya gusto natin dala-dulaon ang plastic sa market. So, para may sustainability ang supply of these eco bags sa mga market, so gina-push natin ang other alternative materials. So right now, no, ongoing ini ang aton nga pag-ubra sa mga eco bags sa mga municipalities. Nangitagid sila sa mga alternative na material na pwede nila maubra, like mga sako bags from mga milling companies. So ginahaboy na lang na nila. So ginahatag na sa ila kag ginaubra nila ito ang eco bag. So damo kita options. And doon nakita gid nila nga makabuli kita economically sa aton yung mga women's group, sa aton yung mga group, no, sa especially sa barangay level, sa municipal, nga as alternative livelihoods ang aton yung mga different communities. Ma'am, may gintap ka mo nga organization para sa upcycling sang sini nga mga waste materials? So, may na-identified na kita last 2022 pa ng mga groups na nag-go into panahi sa mga waste materials, not only tarpaulin, but other pa ng mga materials na pwede nila mahimo into an eco bag. So, sila yung ato niya gina-push, ginabulikan, no? At the same time, gaas man kita assistance through the local economic development investment promotion, no? Sa LEDIP sa province, for the identifications ng sino ng mga women's, at the same time sa aton nga social welfare sa province, together with the municipality man. So, nag-talk kami with the team para kung paano natin ini sila ma-identify, paano natin sila mabuligan, at least no, nga makaprovide kita sa ilasang livelihood. Wow, nami, no, kay yung basura pwede pagalian, no, mangin palangabuyan para sa pila naton ka mga pumuluyo diri sa probinsya sang Iloilo. Ma'am, no, paano ang mga pumuluyo naton, mga residente sang probinsya sang Iloilo, no, makasuporta sa Green Initiative sang Iloilo Provincial Government? Anong pwede nila maubra, makontribute, no, sa Iloilo Provincial Environment and Natural Resources Office? Okay. So, sa pinanong mga pumuluyo sa probinsya sa Iloilo, so when we talk about basura, hindi lang siya tarpaulins na during this campaign period. So, siguro sa mag-start din sa ato nga panimalay, damo-damo kita ng klase sa basura, nga nag-asugod din sa panimalay. So, siguro, no, kabalo lang tani kita mag-segregate ang mga lata, botilya, ang mga plastics, ng mga PET bottles natin. Damo kita options nga pwede ni siya masegregate, pwede man ni siya mabaligya. So may nagapamakal sina ang mga junk shops, no?
may gapamakal sila. Even ganito may mga mobile junk shop na nagapang house to house. But be careful lang kita, no, sa nagapang balay-balay nagapamakal sa ating nga basura. So siguro, no, start gid sa ating nga panimalay, kabalo kita mag-manage kang ating nga basura. Kabalo kita mag-segregate, ano bala ang pwede pa natin mabalik. I know doon halusan na natin subo nga basura. Once na segregated siya, may nagabakal sina. So wala gid dyan sing uyang, only lang sa even our food waste, pwede na natin makompost sa aton yung mga panimalay. So right now, kay ang aton nga kausa subong is on the campaign waste materials. Siguro sa mga pumuluyo, kung may mga campaign materials, dira nga nakapost pa sa inyong mga fences, sa inyong mga kudal, sa inyong dira sa tubangan sa inyong mga balay, sa mga service na sa mga tindahan. So pwede siguro natin makabuli kita, amat-amaton man natin kuha, kung ano, if ever, turn over lang natin sa atin nga Municipal Environment Office para ma-take care ina kung ma-dispose natin properly. Kung ano pang pwede natin mahimo sa sina nga mga campaign materials nga natipon natin. Yes. Before we go, ma'am, no, before na konbuyan ikaw, no, para sa sining interview, last na lang, balaan nato, no, ang PG Enro, isa sa pinakamasako nga opisina sa Iloilo Provincial Capital. Anong mga aktibidad naton sining 2025 ma-meet sino nga balantayan or pwede pasakupan sa aton yung mga pumuluyo? Okay. So this May, no, nag-celebrate kita sa Month of the Ocean. Yes. And at the same time, yara kita nga Biodiversity Day this coming May 22. So ang office, no, this coming Monday, Tuesday, 20 to 23, may series of activities kami nga ilakanda. Kay since Month of the Ocean, dito kami sa Northern Iloilo, no, sa Kausay Municipality of San Dionisio, we will do a mangrove planting, at the same time clean up. So, may mga series of days kami nga we will do the hinunanon sa mga barangays about sa importance ang aton nga environment, reach to live, ang aton nga pag-istoryahan dito sa aton mga pumuluyo dito sa northern part of Iloilo. And this coming June, which is Environment Month. So, puruligan naman nato, no, kung paano kita makabulig sa aton nga environment. So, series of activities naman ining aton paghahiwaton this coming June. And hopefully, no, damo-damo kita ng mga environmental events upcoming pa up to the end of this year nga naka-line up. So, bantayan lang nila ang mga advisory, ang mga posting from the province of Iloilo para at least kung gusto nila mag-join, keep in touch lang sila, or if not, ara sila nga municipal environment officer, kasi sa aton na program sa province, ginakascade natin sa mga municipalities and down sa barangay level. So, para at least, no, ang harmonized ang aton yung mga programs when we talk about sa environmental ng mga kausa, para hindi kita bala mag-iba-iba. So, at least isa lang ang direction natin towards, no, a clean, green, and healthy Iloilo province. Wow! So, mangin masako gid, no, ang year 2025 sang PG Enro. Actually, kada tuig man, no, masako ang ato nga PG Enro sa mga madamo nga mga aktibidad nga nakalinya. So, just when we thought nga after election, Limpyo Iloilo lang ang preparahan sang Iloilo Provincial Government Environment and Natural Resources Office, dira kita nagsala, no, because kada tuig, kada bulan, sa bunga tuig, masako, no, ang aton nga PG Enro. So there you have it, no, mga kaabyanan, ng aton nga interview with Ma'am Mitzi Peña Florida. Ma'am, madamo gid nga salamat sa imo nga tiyempo diri sa amon sa Radyo Pilipinas Iloilo sa paghatag sa amon, no, sang update sa Limpyo Election Operation Baklas 2025. Again, ma'am, madamo gid nga salamat, maayong aga. Okay, thank you so much and God bless everyone. Nabatian, mga kaabyanan, si Ma'am Mitzi Peña Florida, ang Supervising Environmental Management Specialist sa Iloilo Provincial Environment and Natural Resources Office. Ginhatagan niya kita, no, sang ideya kung pila na ang nakolekta sa Operation Baklas
nga which no according kay Mamitsi tunay-tunaylada na mga kabyanan ka mga election materials campaign waste ang nakolekta sa PGNRO. And at the same time no we're happy to know nga ini nga mga waste nga ini mga basura nga ini may pakadtuan ini mga kabyanan. So may mga organization no nga nag-upcycle sang sini nga mga waste materials. Actually hindi lang man campaign materials no. But subong kay rampat gid ang campaign waste materials. So ini no ang ginatinguhaan nga ma-upcycle para nga mahimo pa nga palangabuyan para sa mga pumuluyo diri sa probinsya sang Iloilo. Ang basura sang iban kwarta para sa iban. No? And of course, na-mention man ni Mamitsi no, yung mga activities pa sa Iloilo Provincial Environment and Natural Resources Office for the month of May and for the month of June. No? May ara sang month of Ocean celebration kung sa diin ang Environment and Natural Resources Office magapadulong sa San Dionisio for the coastal cleanup and of course the tree planting no para sa pagtipig sa ngaton nga baybayon ba mga coastal area na naton sa Quinto Distrito diri sa First District coastal areas man ini nga side no. So again kay Mamitsi no madamo gid niya salamat and hopefully no ma-involve ang aton nga komunidad mga pumuluyo no nga maghatag or magpedi nila ma-surrender ang ilang nga mga campaign waste materials dira kay pwede pa ini ma-upcycle and at the same time hindi lang sa tion sang eleksyon mga kabyanan pwede gid sila mangin involved sa mga green initiatives sang Iloilo Provincial Government so pwede sila nga makapakig-angot sa Iloilo Provincial Environment and Natural Resources Office o kon sa municipal enro nila. Ang oras sa Radyo Pilipinas 9:55 sa aga. Sa aton nga pagbalik mga kabyanan, makaupod naman naton ang OIC sa National Museum of the Philippines Iloilo si Ma'am Mayin de los Santos aton nga hibaloon ang mga aktibidad for the National Heritage Month celebration. Bantayan sa pagbalik sang ang rehiyon karon. Kanyang termino sa 2028. Humingi rin ng punong hekutibo ng tulong sa media upang mapanatili ang kaalaman ng publiko tungkol sa mga patakaran at programa ng kanyang administrasyon. Sa ibang balita, Cardinal Tagle nakatakdang maghandog ng Fisherman's Ring sa inauguration mass ni Pope Leo XIV ngayong araw. May ulat si EJ Lazaro. Radyo Pilipinas, report. Opisyal nang ipapasa ni Cardinal Luis Antonio Tagle, Prof. Prefect ng Vatican Dicastery for Evangelization, ang Rule of the Fisherman kay Pope Leo XIV sa inauguration mass ng Bagong Santo Papa ngayong Mayo 18 ayon yan sa Office of the Liturgical Celebration of the Supreme Pontiff. Ang Fisherman's Ring ay simbolo ng paghalili ni Pope Leo XIV kay San Pedro, ang unang Santo Papa at mangingisdamo ng Galilea na pinili ni Cristo upang pangunahan ang simbahan. Bagaman hindi na ginagamit sa pagtatak ng mga dokumento, nananatili itong mahalagang bahagi ng seremonya sa pag-upo ng bagong Santo Papa. Kasabay nito, isusuot rin ang pallium, isang puting wooden sash na sumisimbolo sa tungkulin ng Santo Papa bilang obispo ng Roma. Ito ay igagawad ni Cardinal Prodeacon Dominic Mamberti na nag-anunsyo ng pagkahala ni Pope Leo XIV noong nakaraang linggo. Inaasahan na bibigyan si Tagle ang tradisyonal na panalangin habang isinusuot ang singsing bilang tanda ng pagkakaisa at pamumuno ng bagong Santo Papa sa simbahang Katolika. Sa seremonya, magiging kinatawan si Tagle ng Asya habang sina Mamberti at Cardinal Fridolin Ambongo de Sulgo ang kakatawa naman sa Europa, Africa. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Isang solong mananaya ang nakakuha ng jackpot ng Grand Lotto 655 draw kagabi. Ayon sa Philippine Charity Sweepstakes Office, ang winning number combination ng nasabing draw ay 30, 29, 42, 28, 2 at 43.
Ang jackpot prize ay 331,359,271 pesos at 20 centavos. Samantala, walang nagwagi ng jackpot prize sa Lotto 642 draw kagabi. Ayon sa PCSO, ang jackpot prize ng nasabing draw ay 53,228,564 pesos at 80 centavos. Sa ibang balita, distribusyon ng educational assistance para sa mag-aaral sa Valenzuela City. Sinimulan na ng local government unit. May ulat si Ray Ferrer. Radyo Pilipinas, report. Inasimulan na ng Valenzuela City Local Government Unit ang pamamahagi ng educational assistance sa mga mag-aaral sa pampublikong paaralan sa Luzon. Hanggang ng 25,317,000 pisong pondo ang lokal na pamahalaan para sa school year 2024-2025. Partikular na makatanggap ng tulong pinansyal ang mga graduating elementary at senior high school students. Ang inisyatiba ito ay taon-taon nang ipinatutupad dahil sunod sa inaprobahang ordinansa. Noong nakalipas na taon, higit 16,000 nagsipagtapos na estudyante ang nakatanggap ng tulong pang edukasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Higit 140 kilo na campaign paraphernalias tinanggal sa probinsya ng Marinduque. Mula sa Radyo Pilipinas Lucena, may ulat si Tom Alvarez. Radyo Pilipinas, report. Inanggal na ng Environmental Management Bureau EMB Mimaropa ang 140.2 kilograms ng tarpaulins, campaign posters at ibang campaign paraphernalias sa probinsya ng Marinduque 3 araw matapos ang 2025 national and local elections. Ayon sa balita ng EMB Mimaropa, 81.2 kilograms ng campaign materials ay nakolekta sa Magpog, 27 kilograms sa Buena Vista at 32 kilograms sa bayan ng Gazan. Idinagdag pa ng tanggapan na mga nakolektang campaign materials ay i-recycle para gawing kasuotan ng Morions sa Moriones Festival. Ang tarpaulins naman ay tatahiin para gawing cover o sunshade. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena. At diyan ang mga balita sa oras na ito. Ito si Zef Bosongan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko Servisyo. Bayan-bayan, news nationwide. Balitang pambansa. Sa ulo ng ating pinakamalaway pagbabalita. Radyo ng Pilipinas. This is a public service announcement. Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. Ang kanilang Oplan Contra Tax Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahina-hinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link. Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya isumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na magla. Makibahagi sa Oplan Contra Tax Scam. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Game, 1, 2, yeah. Balikat ulo, kita pwetan, may mga susus. Huwag mong itikan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Bibiro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pag-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at panghimpilang ito. Ang oras sa Radyo Pilipinas alas 10:02 sa aga. After nato ni Baloon mga kaabyanan ng update sa Limpyo Eleksyon Operation Baklas, ang Iloilo Provincial Environment and Natural Resources Office, sa sinin naman yang tinion, aton naman nga ibaloon ng mga aktibidad para sa selebrasyon sang Heritage Month sini nga bulan sang Mayo. Kada bulan sang Mayo kada tuig mga kaabyanan nagasaulog ang Pungsod Pilipinas sang National Heritage Month. Gani ang National Museum of
of the Philippines Iloilo ay ginhanda no nga mga aktibidad para sa sininga selebrasyon. And sa sininga tinion aton nga makaupod live via Zoom ang officer in charge sa National Museum of the Philippines Iloilo, si Ma'am Mayin de los Santos. Hi ma'am, good morning and welcome sa Radyo Pilipinas Iloilo. Good morning, Ms. Host. Magdamo din nga salamat sa pag-invite and good morning man sa mga nagalantaw kag nagpangati sa Radyo Pilipinas. Yes, since na-mention natin mamayin no, na we're celebrating the National Heritage Month sininga bulan sang Mayo, doon na pala ka-importante na we are celebrating no, ang ining National Heritage Month? So for this month, ang theme natin ay preserving legacies, building futures, empowering communities through heritage. So this is very important especially kung legacy kita bala sa sino bala ang Pilipino, ano ba kita as a nation. So we have to be aware kung ano ang maging panagli natin ng mga tradisyon, kultura sa ating mga lolo, kaglola, kaya paano natin inipadayon yun. Sa National Museum, ang class natin ay to educate the public kung ano ang mga cultural and natural heritage sa pusod, kag ma-inspire man tayo ang publiko para i-preserve and protect ang among mga cultural and natural heritage. So that's why very important ito, especially for awareness, and secondly, for inspiration, to get everybody on board sa preservation and conservation of our heritage. Sining month-long celebration mamayin, no? Anong mga aktibidad nga ginpreparar or ginhanda sa National Museum of the Philippines Iloilo para sa pagsaulog natin sa National Heritage Month? So we started the month with public lecture and art workshop entitled Mariit, Understanding Our Environment through Western Visayas Literature and Oral Tradition. Dito, diba, we often hear the word mariit sa mga signage, sa kalsada, pero ano gid mo bala ang ambot silang sa mariit? So it means ano bala ang mga relationship natin sa ating environment. Nagkaroon din kami ng art workshop, so ito yung mga features na nabatian natin sa ating mga oral tradition, sa mga kwento natin sa gadako kita, diba, kabati kita may mga simbing, may mga balang, or mga sa Tagalog, may duwende, aswang, mga ganyan. It's the same thing na makabati kita sa mga stories bala sa Cinderella, Snow White, ganyan. Pero mas align tayo sa mga Western traditions. But this time, sabi natin, why not mainstream itong mga ganitong mga characters or mga characters sa mga oral stories na naririnig natin. And for us to be able to understand ano ba yung role nila sa ating belief system na Kristiyano kita o Katoliko kita pero may mga rights and defaults kita. So related to that, naghimo kami sa art workshop with Mr. Elder Sado para ang mga participants is ma-visualize kung ano nila lang mga characters na nabatian nila sa bata sila, di ba? So that's in the context of the lecture of Mr. Shasha Joso of Center for West Visayan Studies. Naging-explain niya ano yung mga related na mga traditions and practices. For example, mga pamulong, pamilya, mga. And then yesterday naman, we conducted a lecture and workshop naman about the Otongo Death Mask. So ang Otongo Death Mask, it's a national cultural treasure. Pero ara lang siya sa Oton, no? Pero kalibaliba ka na utungan mo na may ara ka ng national cultural treasure, di ba? So, recreate natin yung process ng paggawa ng funerary cover or ng gold mask. Except that, syempre, hindi kita nagamit ng dilawan na material. Ang ginamit natin ay brass. So, yung art workshop and lecture, it was held in partnership with pagtungan ng Visual Artist League or UVA ng mga artists. And then, today naman, this afternoon at 2 p.m., para kita magbunalaybay the poetry of J. Elizalde Navarro. So, si Jeremiah Elizalde Navarro, amutan siya ang ating national artist for visual arts. Naging bata sa San Jose Antique. So this is our way of interpreting his works
Siyempre, may arat itong mga fine arts, pero para sa atin, di ba, anong wala ang relevance or significance ng mga artworks niya. And then, on the 24th, meron kaming cosplay. So, ang cosplay, di ba, it's more popular sa mga anime. Yan, mga costume, kung magkakita sa mall na ito makita ng mga costume ng mga anime characters. So, we thought of, why not make it something na sa atin naman, di ba? So, ang magiging theme natin ay yung mythical creatures of Panay. So, ganun din, no? Ano yung mga characters na naririnig natin sa mga stories, sa mga published books, and then ano na ang isuksok natin ng mga costume. And of course, we also have the Pag-ulikid, that's on the 28th. Ito naman ay program for the elderly. It's another art workshop with Bayo Balangao Creatives, and we would like to engage the elderly ng Iloilo City and Province. Kaya syempre, minsan nalikatan natin sila, diba? But may place sila sa museum, and they also have na parang or right na enjoy yung mga ganitong activities. And last naman is yung mga traveling exhibition namin. We will be going and bringing our museum collections, mga replica yung museum boxes sa Gimbal National High School. That's on the 22nd, May 22, and then on the 31, tatawid na kami ng isla sa Barangay Umisan. So, Nueva Valencia sa Gimbal. So, yun lang naman yung mga activities ng National Museum. Wow, kadamo gali, no? Sa mga ginpreparar nga mga activities ang National Museum of the Philippines Iloilo for the celebration, no, sa National Heritage Month. And so far, mamay, no, sa mga natapos na naton yung mga aktibidad based sa inyong nangin observation, kamusta ang pagbaton sa aton yung mga participants, no, sa sining mga aktibidad, especially ang aton yung mga pamatanon? Very interesting yung crowd dahil mixed yung age group. We are thankful dahil bisan wala kami capture audience, may ara na kami mga regulars na nagdakadto tuwing may mga art workshops or public lectures. So hindi naman bumababa ng 15 participants. We are always in the direction target. And merong bata like siguro mga elementary or mga grade 1, grade 2, meron ding mga teenagers, may college students. And surprisingly, meron din yung mga adults na sinasamahan yung kanilang mga anak dun sa mga workshop. And may mga family na uma-attend na rin. So thank you so much sa public for the reception sa amin ng mga program. Mama Yin, may paano ayhan nato, no, ma-encourage pa yung mga pamatanon naton, most especially para ma-preserve nato, no, yung kultura naton diri sa kagpanublion nato, no, diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo? I think the most important is to raise their awareness of our culture and tradition. Na may Flores de Mayo kita, na celebrate kita ng All Saints Day or All Souls Days and yung mga related traditions, na mayara kita ng mga rituals na kinakandak tuwing Semana Santa. I think amo na give our umpisa na they are aware of these traditions. And eventually, kung aware sila sa significance ng mga traditions and practices na ito sa ating nakabuti, they will also lead it. And kung sinasabuhay natin yung mga tradisyon na ganito, eventually, ipinapasa din yan to the next generation. And for the parents naman, it's important to bring the children, no, sa mga opportunities na ma-experience yung mga ganitong klase ng tradition. If you're a Catholic, so you bring your children to church, or you let them observe the passion, the dramaturgy of the passion of Christ, di ba? So makikita nila yan. And then yung mga fiesta natin, o yung mga flores, ganyan. So let them experience it so they can appreciate it. And eventually, meron ng mga corollary support programs and projects. For example, kung meron ng mga cultural mapping, yung mga students sa school, pwedeng yung maging thesis nila, mga ganyan, in terms of research, or kung meron naman mga conservation efforts, pwede silang mag-join. Like, meron yung grupo na Philippine Native Trees Conservation Group. Meron silang mga bata doon na members. So, pwede mag-join sa mga ganyan. So, para lang maging aware na tayo kung ano yung mga dapat natin i-preserve and i-conserve.
Ma'am, sa mga wala pa nakapadulong sa National Museum of the Philippines, Western Visayas, diri sa Bonifacio Drive, ano nga mga importante nga mga heritage items or artifacts ang pwede nila makita diri sa National Museum of the Philippines, Western Visayas, Mamayin? Okay, first is yung building itself. So yung prison of Iloilo is a built heritage. It's an important cultural property. Ito ay founded. It was built in 1911 and was used as prison until 2006. So more than 100 years old na ito. So na-restore siya as a museum. So the building itself is historical and important in terms of yung architectural development ng sa Philippines, at the same time yung urban planning, and then yung history ng penology or penal system natin. Then secondly, yung mga exhibitions natin. So we have geology and paleontology exhibits. Makita ninyo dito ang mga fossil molar of elephants and stegosaurus. Diba may kita mga dalagko na hayop sa una na dalagaw-lagaw sa panay. So makita ninyo dito ang ilang mga fossil molars. Then mahibaluan naman ta nga may chain of volcano dito sa Negros na very active ang Mount Canlaon. And then sa next gallery naman, masaylo nakitaan pa ang mga diorama depicting the different habitats or environmental habitats na makita dito sa Western Visayas. Bakit iba-iba yung classes ng forest natin na we need to preserve yung mga mangrove species natin. Ano yung mga plants and animals na unique lang o dili lang makita sa Western Visayas. And nga important na hindi natin gubon ang ating environment. Kaya syempre may mga kasapatan na mas ibibigay madula na hindi na makita sa mga kabataan or ng mga next generation of Filipinos. And then why important yung marine life, diba? May mga diorama kami. Yung gallery is very, very interesting ito, especially for children. Kasi parang may mga underwater diorama and totoong mga retrieved skeleton, for example, ng sikaw. So, dito makita nila. And then may mga interactive games pa. And then sa gallery 3 naman, kita natin dito yung parang age of trade na. So, ano ba yung mga sinauna or early settlements dito sa Panay and Negros, no? Meron pa yung mga potteries o yung mga ang tawag dyan, palayok, halin sa Higantes, niyalat ang mga trade ceramics na halin naman sa iba't ibang countries sa Southeast Asia. No, abi na ito, bago lang kita. Pero like centuries ago, meron na kita trading relationships with our Asian neighbors. Sa Gallery 4 naman, ito yung textile. So, ito mga damit. Basically, kung magtato yung mga tao nga, may exhibit ko sa mga bayo. Gina-exhibit niya ang bayo. But, very important in textiles, no? Kasi it is the tie that binds us. From birth to death, ika nga. Sanggin bata ang baby, so ginarap din siya sa naminami na tela. Diba? Kung may birthday, ginabaklang namin sa naminami na bayo. Kung magpakasal ka, naminami man ang imurang bayo. So, kung may mapatay man sa pamilya, syempre, di pa baguan mo siya ng nani-nani. And then, of course, Iloilo used to be the textile capital of the Philippines in the mid-1900s. So, important na makita din natin yan. And yung craftsmanship ng ating mga weavers or mga manughabol, na we have weaving communities in Nag-Aw, then also in Antique, Aklan, no? So, makita natin dito ang ilang mga obra. And sa last gallery naman, yung fine arts, ito naman sa mga mahilig sa mga arts, visual arts. So it's a feast for the eyes. Kasi ito yung mga obra ni Jeremiah Elizalde Navarro or J. Elizalde Navarro. Siya lang yung national artist for visual arts na halin sa Visayas or Western Visayas. And makita niyo dito nga, ito obra ni isang lain-lain na artist, how do lain-lain na agi. But it's just work of one person. So makita ninyo na baka may ma-inspire, especially mga kabataan. Baka they will be the next national artists na manggagaling dito sa ating region, di ba? And then we have a temporary exhibition. Ito yung mga upcycled artworks ni
Sir Godoy Cristom Setobal. Ito ay gawa sa mga basura, no? Mga ginhaboy, wala ka din pamulot na lang na makuanik-anik. And who would have thought na pwede pala na maubrain ko ang artwork, yung mga basura na tinatapon natin. So again, it's also a source of inspiration. So sa mga parents na may mga bata ka mo na into arts, into visual arts, bring them to the museum para mas ma-inspire. Especially sa mga kabataan natin mamayin, no, yung makita natin sa trend nga they're into pop culture, no, pero paano natin ayhan ma-instill sa ilan na relevant sa gihapon, no, yung culture and heritage natin o kunang kultura kag panublion natin, especially no diri sa aton sa Iloilo or sa Western Visayas. We have to find a way to connect to them. So, diri sa amon, kung may mga bisita kami ng mga learners, we made them interact with the exhibitions. For example, makita nila sa gallery for yung patadyong. Pero hindi man nila alam paano suktukon ang patadyong. So, may kami mga gin-prepare na activities. For example, patadyong race. Tapos, if hindi natubuan natin sila paano magsuksok sa patadyong para ma-experience nila. And then of course, meron yung, iba na rin kasi yung language ng mga bata. So kailangan talagang ma-feel nila yung experience. And then we also have mga parang learning tools or learning materials like puzzles na they can engage with. And then we make them wear mga headdresses na yung ulo ng hornbill or ulo ng Visayan leopard cat para mas ma-appreciate it. I think the challenge is parang ma-inspire sila to really be interested. Yes. Is to make them experience it. Meron tayo, ito yung mga lecture workshops na ginagawa natin. Parang hands-on. Kasi dapat pag museum, di ba, do not touch, parang one-way learning lab. But with the tactile experiences and with this yung actual experience of the mga workshops na related sa exhibitions, so mas merong retention yung learning experience na binibigay natin sa kanila. And of course, that is supplemental dun sa mga tinuturo sa classroom. No? So we are also thankful dun sa mga teachers na ginagawa kaming alternative classroom na after their lecture ng art appreciation classes nila, they bring their students to the museum para makita nila yung actual na mga artworks and yung mga lecture nila sa class. So, ganun siguro, ma'am po. Siguro, let's proceed, ma'am, no, sa challenges. May ginapangatubang pabalakita ng mga pagpanghangkat, no, sa pag-preserve naton sa aton nga kultura, sa aton nga panublion, no, diri sa probinsya sang Iloilo, mamayin. Challenges, siguro one is yung support from the community. For a tradition to survive one generation to another, it has to be lived and passed on to the next. So, parang ganyan. So once hindi natin ito na-practice ang isang bagay, syempre, mapatay na siya. It's the same challenge sa mga culture bearers natin. For example, yung mga weavers, mga hablon weavers, yung mga weavers natin sa Aklan, embroiderers natin, yung mga bobbin lace makers natin ng Santa Barbara. We are aging. I mean, tumatanda na sila. And in spite of the support given by the government to train a next generation of weavers or embroiderers or bobbin lace makers, yung mas prefer na nung iba yung ibang trabaho, like hindi na yung sa culture and creative industry related ng mga work. So I think that's one, and we can address this by providing support. I think supportahan natin yung mga crafts persons natin, yung mga weavers natin. Let us patronize their products, no? Bilhin natin yung mga produkto nila para naman para magpatuloy sila dun sa ginagawa nila. And yung mga baskets, instead of using plastic na mga pag nag-grocery shopping ka, bilhin natin yung produkto ng mga manugrara.
ng mga pandan. And yun yung gamitin natin pag namamalingkit ay maninda kita, di ba? May bitbit kita yung rara basket made of pandan or made of luri or made of anything. And in yung mga accessories natin, merong mga crafts persons like yung mga ate, mga nagpana, they have beautiful mga earrings and everything. So let's support them, no? Para naman mag-continue at talaga maging interested in next gen of future bearers. The same way din, for example, sa mga panay bukid na naman, meron sila yung panubok, no? Supportahan natin yung mga ano natin. Huwag na tayo natin unahin, supportahan yung mga sa labas. Dito muna tayo sa loob, no? Let's patronize first yung malapit sa atin, malapit sa community natin. So that's one way, I guess, para ma-address yung ganung challenge. Yes, no. Actually, support local para nga ma-thrive, no, ngaton yung mga different organizations diri, especially ngaton yung mga indigenous people, no, yung ati and also yung panay bukid nun sa Kalinog, no, para sige-sige ang pag-produce nila sa mga heritage pieces ngayon yung mga panublion naton, yung panubok most especially. And bago naton istoryahan yung number of visitors nga may ara ka modera mamayino sa National Museum, ano yung mga nakita pa naton nga opportunity na pwede naton mapauswag or mahimo para nga mapataas or mapauswag yung heritage tourism naton diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo? I think right now very aggressive yung ating campaigning, no? Kasi we have lots of mga destinations, no? Heritage tourism destinations dito sa syudad, and we have to credit it to the very strong partnership between the local governments and yung Department of Tourism and also yung mga tour operators natin, yung mga tour guides, and of course yung kagaya namin ng mga institutions. Para ma-boost pa. Siguro yung mga parang added value, no? Pag magkadto sila sa museum, they will not only just take photos lang taw, that they will get something from it. So, what we did is merong mga interactive na mga bagay or mga activities areas na yung mga guests, they can play, and yung parang added value to the experience. Na meron silang, yung tinatawag namin ay #museum memories. And also, meron tayo, I think right now ay meron yung mga tourism circuits, no? For example, merong museum circuit, meron yung food tourism circuit, and meron din yung mga built, yung balay na bato circuit. Again, I think one way to boost it is to support it. Kasi syempre, hindi lang yung tourism naman, hindi lang siya yung para sa mga from the other places Diba domestic tourists, mga galing sa ibang lugar papunta dito. But I think the most reliable na mga turista and support group talaga is yung from the community. Kahit kami din kasi yung mga tourists, they come and go, but yung mga galing dito sa Western Visayas mismo, sa Iloilo, sila yung parang regulars, no? Dapat merong babalik-balikan. Sabi nga na kung ang isang pamilya, they always go to the museum every Sunday, pero kung paulit-ulit lang yung binabalikan nila doon or makikita, syempre magsasawa na sila and they will stop going to the museum. So it's a challenge for us, no, to have something new every time para at least yung mga tao meron silang nilook forward din, diba? Same din yan dun sa mga bagong bukas na mga kainan, diba, popular brand. Sa una lang siya dinadagsa, tapos mawawala yung interest. So dapat masustain natin yung interest ng tourist and ng community. Kasi doon naman ang gagaling yung parang earnings from tourism. Hindi lang siya yung magaling sa outside of Iloilo. Parang may sense. Actually, no, after yung recognition sa UNESCO City for Gastronomy, kilala ang Iloilo as food hub, no? Pero some wala nakahibalo na
ang Iloilo is also home sa madamo nga mga museums, no? That includes yung National Museum of the Philippines naton, may-ari man kita mga museums diri sa city proper, no? And also other parts sang probinsya sang Iloilo. So perhaps mangin kabahin ini, no, sa mga itinerary nga katuan, no, sa aton nga mga turista diri sa aton sa Western Visayas para ma-boom pagid, no, nga aton nga heritage tourism diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo. And speaking of bisita, Ma'am Mayin, no, pila na yung mga visitors naton nga nabalhag dira sa National Museum? I think nag-average kami monthly ng mga 7,000 to 8,000. So, nabuk pa siya, no, compared to, to Cebu or Zamboanga, na mataas talaga yung kanilang tourist arrivals. But, it's an increase from our last year's numbers, no. And for the semester, we are targeting around, like, 40,000. So, mukhang kaya naman, mati-reach naman namin yung ganong number. Yung interesting kasi dito, marami kasing parang tourist circuits. So, minsan, pag pagod na sila, nagiging option na lang yung National Museum. Like, next time lang tayo sa National Museum. Parang nakabook na, tapos biglang, wala na kaming oras, sa susunod na lang kami dadaan dyan. Parang okay. So, I think yun, sobrang dami na din kasi ng destination. And we understand naman, na may mga ganong instances. But of course, it's fun na maraming choices yung napupuntahan yung mga tao. Sa linibo naton ka mga bisita mamayino, mga pilaihan yung mga foreign guests naton nga nagasulod sa aton nga National Museum? Shucks, wala ko. Hindi ko na-prepare yan. May i-check ka lang. Kung sa on the average, we have around 300 sa January. O 350 kami ng January. Pero, interestingly, yung domestic tourists ay umabot ng nasa 8,000. Wow. So, meaning, galing talaga siya sa local talaga siya ng mga tourists. If we could compare that, Ma'am Mayin, no, sa previous same period last year, may we know kung ano ka dako yung increase, no, this year, 2025? So, first semester na. Shucks, wala akong data. So, wala akong data ng last year. Pero hindi naman siya nalalayo. I think, hindi naman siya nalalayo. Kung nag-increase kami, kasi before, ang average lang namin ay mga 5K every month. So, kung nadagdagan kami ng mga 2,000 to 3,000, so that's a big leap na more than 50% na increase. Pero yung trend sa tourists, ganun din. Mas marami palagi yung mga domestic tourists compared dun sa mga foreign tourists. At least we're happy, kay may baluan nga yung mga local tourists natin, mga pumuluyo gid naton ang mas nagapursigi, no, nga or mas nagagusto gid nga magpadulong sa aton nga mga museo that includes, no, yung aton nga National Museum of the Philippines. Siguro last na lang mamayin, no, ang imong panawagan sa publiko, no, ilabi na gid sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad kag probinsya sang Iloilo sa pagsaulog naton sa Heritage Month. We are inviting everyone to visit the National Museum of the Philippines. We are open daily from 9 a.m. to 5 p.m. Entrance is free. Lahat ng mga activities ay free. If you want a guided tour, please heads up lang kami at least a day or two para makaprepare ang ating guide. For group tours, kailangan i-book, no, para hindi magdululungan ang abot dito sa museum.
And of course, para makahatag man kami yung ginasiling bala namin na added value to the experience, no? Kaya kita mga interactive activities for them. So typically, pag mag-visit kasi sa museum, guided tour lang or if not, ikaw lang. But for us, mayroon kami mga conduct na mga activities para yung mga bata, especially yung mga learners, kailangan meron tayong supplemental dun sa kanilang learning experience para yung retention ay mas mataas, no? Meron kaming mga activities for them, but it's important na i-book po pag group tours. So we also encourage families to spend your weekends sa National Museum or sa kahit sa ibang museums dito na free din and open din sila Sunday and Saturday. So sa ibang bansa, 'di ba, nagbabayad yung mga tao para may membership fee to access the museums. Diri sa aton sa National Museum, wala na pong membership fee, libre lang, makadto lang kamo, dala lang inyong pamilya, inyong mga friends, so pwede ka mo din magtambay. Mayroon kami book nook, mayroon kami mga area for board games, yung mga hindi nakahampang sa sungka, hindi nakabalo mga kabataan, so pwede ka mo din maghampang. Then mayroon naman mga puzzle and other game boards na available for you. Just spend your time, parang ganyan, sa museum and feel happy. Buwa mo na lang siya, wala mispo pa. Nung maging malipay lang ka, wala. And at the same time, you learn something. Yes, actually, busog ng imo mata, busog man ng imo nga utok kay may na-learn ikaw, no, sa sulod sang National Museum of the Philippines. Actually, pwede sa mga pumuluyo naton mamayin, no, nga target or bucket list nga makompleto ang tanan nga mga national museums diri sa pungsod Pilipinas. Pwede gid sila diri kapadulong sa Iloilo kag bisitahon ang National Museum of the Philippines Western Visayas. So there you have it, Madam. So with this, Mamayin, Madam. Pwede bang mag-add? Yes, go ahead, Mamayin. Related to that, National Museum, kasi we have 3 flagship museums located in Manila. So that's the National Museum of Fine Arts, National Museum of Anthropology, and the National Museum of Natural History. Then later, siguro baka mga the coming years, yung National Planetarium. And then of course, we have branches literally mula Batanes hanggang Hulo. So yun, sabi mo, Miss Hope, no, kung meron kayong target na ikumpletuhin or maglagaw or maglakwatsa sa buong Pilipinas, make sure to visit the National Museum of the Philippines. In the Visayas, we have branches sa Dumaguete and sa Cebu, sa Bohol. And then soon in Antique. And then in Negros Occidental. Sa Mindanao naman, sa Zamboanga, Hulu. Sa Hulo, Sulu, meron din sa Butuan. And Davao, of course. And then sa Northern Luzon, meron yung sa Batanes, sa Kabayan, meron sa Vigan, sa Ilocos. So it's also a tourist spot. Meron din tayo sa may, dito, Angono, Binangonan. Meron din sa Legazpi, sa Albay, sa gusto pumunta at makapit sa Mount Mayon. And syempre, meron din sa Palawan. So, yun. Marinduque, meron din pala. And Brumblum. Wala. Kompleto na. Yes, ako personally gusto ko makompleto yung mga National Museum diri sa Pilipinas. Nakatuan ko na yung pinakalapit diri sa aton, Iloilo and Dumaguete. So hopefully makompleto reach natin ang ating target. With this, Mamayin, madawagit nga salamat sa imo nga pag-upo diri sa amon nga programa ang rehiyon karon, no, kapag hatag sa amon sang ideya sa mga aktibidad sa National Museum of the Philippines Iloilo, no, for the celebration sa National Heritage Month. Madawagit nga salamat, maayong aga. Thank you, maayong aga. Nabatian mga kaabyanan si Mamayin de los Santos, ang officer in charge sa National Museum of the Philippines Iloilo. Nga ako sa diin, no, madamo sila mga kaabyanan sa mga aktibidad nga ginahanda, no, para sa aton nga mga bisita kag mga pumuluyong Ilonggo, no, for the celebration sa National Heritage Month. Again, kada bulan sa Mayo, kada tuig ginasaulog naton ang National Heritage Month.
is also our way, no, nga para mapadayon yung Sana all culture kag preservation naton. Hindi na ako mapalayo-layo pa mga kaabyanan, no? Bisita ko ng pinakalapit nga National Museum of the Philippines, Western Visayas, no? Dira na hamtang sa in between sang Iloilo Provincial Capital kag Hall of Justice. So kahapon may ara sila sang aktibidad na ginhiwat ang ilang gintiguluhan na pintok-pintok, no? Actually, ano ini siya, mas maayo kung ikaw isa man ka og tunganon kay gina-feature diri, no, ang Golden Death Mask, which amo ni ang sentro sang selebrasyon, no, sang Katagman Festival sang Banwa sang Oton. So kahapon niya ang ogtunganon visual artist, no, nagtilipon dito sa National Museum parang sa ginhiwat niya pintok-pintok, no, sa workshop sa paghimo sang replika sang Golden Death Mask. So, ang pintok-pintok napasakupan sa mga Ilonggo visual artists, mga kabataan, kag iban pa, no, especially ang mga ogtungano natin. So, kaupod, no, ang National Museum of the Philippines, Iloilo, kag ang Ogtunganon Visual Artist League o OVAL sa pagpanguna sang visual artist na si Mr. Boy Masculino, tinutuyo sa mga organizers na mapasanyog ang ihibalo sa publiko na tuhoy sa pamoso nga historical artifact. Again, ang Golden Death Mask amo ini ang sentro sa celebration sa Katagman Festival kag kumbaga simbolo, no, sang bilog nga Banwa sang Oton. Imagine Golden Death Mask na nakitaan, no, sa Banwa sang Oton diri sa probinsya sang Iloilo. Ang oras sa Radyo Pilipinas 10:40 sa aga sa aton nga pagbalik. Makaupod naman naton mga kaabyanan. Ibaloon naman nato, no, yung mga dugang pa nga mga balita kag impormasyon, especially mga national kag local news naton mga kaabyanan. Bantayan, no, sa pagbalik sang ang rehiyon karon. Banta sa kalusugan na dala ng COVID-19 ay seryosong binabantayan, pero huwag kalimutan ang ibang sakit na sanhi ng baha at pagkunan. Dengue. Dahil sa pag-ulan, maraming mga areas na umiipon yung water. Leptospirosis dito sa Pilipinas, very common sa atin ang pagbaha. Ugaling maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Sa ganitong paraan, siguradong sakit ay maiiwasan. Hanapin natin yung mga breeding ground where infected tenants, baon tayo ng bota, or hintayin natin mawala yung baha. Ngayon, mas nalutugas yung mga tao, mas better yung hygiene. Tayo ang simula. Sa pagiging malinis at maingat, ating malalabanan mga sakit na hatid ng pabago-bagong pihit ng panahon. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Uy, ako ba yun? Kung tunay ka mo lalaki, ito ang alak para sa'yo. Ay, ako ba yun? Gusto mong pumutik? Ha? Ako ba yun? Hubad at duguan, baba nakita sa madilim na eskinita. Hindi ako biktima. Manika, produkto. Profile ako. At ako ang magpapasya para sa sarili ko. Ang mensahe nito ay hatid sa inyo ng Philippine Broadcasting Service at ISIS International Manila. Ang sawit ay bam bam bam, ang sawit ko ay bam bum bam. Ang babae sa lansangan, huwag pilitan kundi galang. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso.
Huwag pilitang kundi gana. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Kuya Bistik, bakit mo pinuputol ang bakawan? Panggatong bitoy. Mabuting bakawan, maninis pag natuyo. Sabi ng teacher ko, mahalaga daw ang bakawan. Oo. Sabi ng teacher ko, dito nangingitlog, lumalaki, at nagpaparami ang ibang mga isda. Pati alimango sa mga hipon. Bakit sa kabilang barangay ginawa ng palaisdaan at resort ang bakawan nila? Kaya nga raw umuunti ang nahuhuli nating isda at mga lamang dagat dito. Dapat daw, parusahan ang mga namumutol ng bakawan. Sabi ng teacher mo yon? Hindi. Sabi ni Lolo yun. Bitan! Lagot! Ayun si Lolo. Alagaan ang ating mangrove areas. Hindi mapapalitan ng fish pond, hotel at mga resort ang maraming pakinabang ng mga tao mula sa mga mangrove forest. Paalaala mula sa Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Ang tigdas ay isang sakit na may simptomas ng mataas na lagnat, namumula ang mga mata, namamantal o rashes. Kung hindi naagapan ang nakakahawang sakit na ito, maaaring mamatay ang inyong anak sa mga komplikasyon tulad ng matinding pulmonya, pamamaga ng utak, at iba pa. Walang dapat mamatay sa tigdas. Pabakunahan na ang mga bata dahil bawat buhay mahalaga. Mahalagang paalala mula sa Department of Health. Sipon, mga manong sa labas, magtigil at bumalam. Kaya ikaw sa nabibig, hindi maganda ang lalabas. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Kaya ikaw sa nabibig, hindi maganda ang lalabas. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Isang gabi, pauwi na sina Daisy at Eric galing sa sine. Eric, saan pa tayo pupunta? Gabi na. Uwi na tayo. Bakit? Anniversary natin ngayon. Tsaka sundali lang naman tayo sa motel eh. Ang kulit mo naman eh. Sinasabi ko na sa'yo na hindi pa ako handang makipag-sex. Tsaka paano kung mabuntis ako? Diyos naman mo ako, bahala. Sumama ka na sa akin. Kung mahal mo ako, patutunayan mo. Anong gagawin ko? Mahal ko siya pero ayoko pa talaga eh. Basta. Ano? Halika na. Sabi ko na sa'yo, bahala. Eric, saka na lang natin gawin to. Palagay ko, hindi pa talaga itong tamang panahon. At kung ako naman ang mahal mo, makapaghihintay ka, di ba? Isipin ang kapakanan, plano ang kinabukasan, abutin ang ninanais, hindi kailangang magtiis. Isang mapagpalayang mensahe hatid sa inyo ng Sentrong Sigla, Angat Pinoy 2004 at ng himpilang ito sa pakikipag-ugnayan sa Women's Media Circle Foundation. Sisimulan natin ang pakikipaglaban sa mga dayuhan. Sa pahayag na ito ni Andres Bonifacio, sa magubat na bulubundukin ng Montalban Rizal, sumiklab ang revolusyon noong 1896. Ang mga putok na yan ay hindi na ang mabangis na labanan ng mga Katipunero at mga Kastila. Ito ngayon ang pampasabog na tumitibag sa mga bundok at humuhukay sa mga bukid ng Montalban. Araw-araw ay daan-daang truck ng graba at buhangin ang inahakot para sa mga konstruksyon sa Metro Manila. Ang mga ilog natin dito ay tapunan ng dumi ng mga nagkukwari. Bakit po ang bundok sinisira nila, inay? Saan po tutubo ang mga puno? Saan po titira mga ibon? Ang pagsulong ng bansa ay hindi dapat sumira sa ating kalikasan. Paalaala, hatid sa inyo ng Integrated Environmental Management for Sustainable Development Program, DENR, at ng palatuntunan ito. Perwisyong idinulot ng African swine fever sa hog industry ng bansa, umabot na sa pagdeklara ng state of calamity. Pangunahing target ng kagawaran ng agrikultura na muling pasiglahin ng sektor ng mga mambababoy. Cash assistance para sa mga backyard hog raisers. Inilaan din gaano kaya kabilis makakabawi ang hog industry. Ang rehabilitasyong ito na ba ang makakapigil sa paglaganap ng ASF? Anong epekto ng proklamasyong ito para sa presyo ng aming baboy sa merkado? Patuloy na tumutok para sa mga pinakahuling balita tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas. Ang oras sa Radyo Pilipinas, 10:47 sa aga.
Mga kaabyanan, Manggahan Festival na sa probinsya sang Guimaras. Nagsugod or ang imbokada nagsugod sa May 16 sa Biyernes, mga kaabyanan. And karon mga May 18 Sunday, ba lang ang mga aktibidad ang ginahiwat karon sa Manggahan Festival dira sa probinsya sa Guimaras. So may ara sang Regional Agri Eco Trade Fair 8 a.m. to 10 p.m. ina, mga kaabyanan. May Mango Eat All You Can. Sino ba lang nagahindi sa Mango Eat All You Can, mga kaabyanan? Ang schedule, tandaan gid nato na 9 a.m. to 11:15 a.m. So kung subong ka mo makaon, pasok pa ka mo sa Mango Eat All You Can nga period for the morning period. Ang masunod nga schedule amo ang 2 p.m. Until 4:15 karon sa hapon. Ang Kabataan Day hiwaton sa main event area 2 p.m. to 7 p.m. Ang sports events naman niya kaangay sang volleyball and basketball hiwaton ina sa atubang sang Kapitolyo Provincial sang Guimaras alas 4 karon sa hapon. Panabor sa Isla Manggahan Food Fest. Ang food street area dira inaihamtang 5 p.m. onwards. So karon sa gabi, mga kaabyanan, kung gusto nyo mag lafor kaon-kaon kadto kamo sa Panabor sa Isla Manggahan Food Fest, ihamtang ina sa food street area. Meanwhile, sa mga maluyag naman niya sa music, sa musika, meron sa Music Fest Celebrity Show G22 and VXON with Inner Voices. Sandig sa kalendaryo sang Iloilo or rather sa Guimaras Provincial Government. So 9:30 p.m. onwards ina, mga kaabyanan. And sa buwas naman yang adlaw lauman sa gihapon ining Regional Agri Eco Trade Fair from 8 a.m. to 10 p.m. May Mango Eat All You Can sa gihapon. Again, tandaan ang period, may morning and afternoon period ining Mango Eat All You Can naton 9 a.m. to 11:15 in the morning para sa aga nga schedule. Sa hapon naman niya 2 p.m. to 4:15 in the afternoon. Sa sports event, volleyball and basketball, Panabor sa Isla 5 p.m. onwards man sa gihapon, mga kaabyanan. And syempre, bilang mga pageant enthusiast, may ara sang Mr. Guimaras 5 p.m. to 10 p.m. buwas. Samtang sa May 20, Tuesday, may ara sang Government Services Fair o kon People's Day sa Provincial Capital Grounds. Ang Iwag Day, mga kaabyanan, 3 p.m. to 9 p.m. Hiwato naman ina sa May 21, Wednesday. Ang Coronation Night sa Miss Guimaras 2025 hiwaton sa May 23, Friday ina, mga kaabyanan, 7 p.m. to 10 p.m. sa main event area. Sa mga pageant enthusiasts, i-book nyo na or i-read nyo na ang Friday nga adlaw, May 23, 7 p.m. to 10 p.m. Kag suportahan ang inyo tagsa-tagsa ka mga pambato for the Miss Guimaras 2025. Ang cultural competition, syempre, hindi man pwede manggalang, mga kaabyanan, hindi man pwede kaon-kaon lang sa mangga aktibidad sa Iloilo or rather Guimaras Provincial Government. Of course, madamo sa mga aktibidad ang ginpreparar ang provincial government, and that includes
yung cultural competition. Ito madumduman yung mga kaabyanan nangin pambato man nato, no? Yung Manggahan Festival sa Guimaras sa mga naglain-lain nga mga competition, and that includes man yung Aliwan Fiesta. So hindi man ni basta-basta, no, ang cultural competition sa Manggahan Festival. Isa man ini sa kadtuan gid, no, sang mga pumuluyo, mga bisita, mga turista dira sa probinsya sang Guimaras. Aside of course sa matamis nga paho, gusto man nila masaksihan ang cultural competition. Ngaywaton 5 p.m. to 8 p.m. So, mataw-tahaw na ni ang init sang adlaw, no? Kay 5 p.m. magasugod ang cultural competition. So, we wish the best, no, for the Manggahan Festival 2025. Gusto naton mangin madinalagon, no, ang overall nga Manggahan Festival. Kiti syempre isa ina sa mga nagahatak sang turista, no, diri sa aton sa Western Visayas, kay kumbaga may spillover kung lantahon naton, kay hindi lang man sila makadto sa Guimaras, gaagi sila mga kaabyanan sa syudad sang Iloilo. So dira naton makita, no, nga ang gagain sa number of tourists naton is not only ang province of Guimaras but also, no, yung mga neighboring nga mga cities and provinces, kay makadto sila sa Guimaras, pwede sila ka stop over sa syudad sang Iloilo, malagaw-lagaw, makaon sa mga naglain-lain yung mga pagkaon nga gina-offer sa Iloilo, and also pwede sila kapagkadto, no, sa Boracay Island or sa probinsya sang Antique. Para sa sararama nga turismo, mga kaabyanan. Ang oras sa Radyo Pilipinas 10:54 sa aga. Madam hugid nga salamat mga kaabyanan sa inyong nga pag-upod diri sa ang rehiyon karon, sa mga nagtutok sa Facebook Live. Thank you so much sa radyo sa 585 AM. Madamo man nga salamat. Siyempre gusto man natin pasalamatan ang aton nga mga katuwang technical diri sa studio, Mr. Alan Defante, sa transmitter, Sir Vermore Aventura. Mga kaabyanan nang ikaupod ninyo sa 2 ka oras, ini si Hope Torrechante, kaginiang ang rehiyon karon sa Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon, kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan, mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Karamay niyo kami
Kahit malayo man kami nakakarating, OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulupasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas, ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, ang boses ng Pangulo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.